Hello, what's up? This is Ask Cotman video segment po tayo kung saan yung mga iniwan yung tanong sa comment section ay sasagutin natin, and expect na medyo boring siguro itong mga videos na to, but I try to be as informative as much as possible. So sa mga sanay na rito sa channel, ito po yung tanong para kayo na mag-decide kung gusto nyo magstay or hindi na sa mga tanong na to, kung gusto nyo pa sagutin ko to hindi. So sa screen na tayo. Sa unang tanong galing kay Boss Eliezer Rabil. Boss, tanong lang, hindi to related sa device. Okay. Ba't nagpalit po kayo ng YouTube name? Oh, okay. Yes. Naninibago lang ako. Nasanay lang ako sa old name mo. Yes, sasagutin ko yan. And konting kwento na lang din siguro para hindi na ako paulit-ulit na sumasagot sa mga comments na bakit nagpalit, sa nag-start ang pangalan ng Cotman. Kwento ko saglit lang, mabilis lang yan. And then this one from Boss Polo Esports 1331. Gaano ba kaimportante para sa iyo ang operating system o anong brand ang tingin mo ay pinakamagandang gamitin bukod sa iOS? Okay. So, excluded ang iOS dito, iPhone di kasama. We'll assume na rin na Android ang tinutukoy niya dito, hindi naman siguro. Kasi operating system lang, hindi niya sinabi kung para sa laptop ba, PC or smartphone. But since binanggit niya yung iOS, i-assume ko lang na Android ang tinutukoy niya dito. Kung Samsung OS ba, One UI yun XOS, Color OS, magano'n, etc. So, sasagutin natin kung ano yung pinakamagandang gamitin na operating system sa Android. Yun na lang, boss na. And galing kay Boss Takultol. Sir, masama po ba mag-overcharge ang HP laptop? Okay, sasagutin din natin yan. So, tatlong tanong lang po kasi marami naman na itong gagawin kong videos na ganito. And like I said, babawasan ko yung reviews. Focus tayo sa tips and tricks this year. Again, bawas lang. Hindi ko sabing tatanggalin. Babawasan ko lang. Mas marami lang yung mag-focus tayo sa mga tips and tricks. And mga questions nyo, sasagutin natin yung lahat. Kasi dami na natin yung last year. So, yeah. Kung interesado kayo sa mga tanong na to at sa isasagot ko, let's start. So, sa unang tanong galing kay Boss Eliezer Rabil. Hindi to related sa device. Bakit nagpalit po kayo ng YouTube name na ninibago lang ako, nasanay lang ako sa old name mo? Yes, asensya na kayo, boss, kung walang announcement. Pero, yeah, medyo risky nga itong ginawa ko na magpalit ng name. Pero don't worry kasi unang-una sa mga nag-aalala, thank you kung mayroon nga nag-aalala, siguro mga isa o dalawa kayo. Hindi ko naman po pinalitan yung handle. I'm still Cotman, QKOTMAN pa rin. Pag nag-search kayo, Cotman, yung channel pa rin ang lalabas kahit na Rain Manguera na yung pangalan. Yes, Rain Manguera is my name actually. Not really my real name kasi of course sa mga nakakaalam na dyan, ang totoong pangalan ko is Rene Manguera. I prefer na tinatawag akong Rain. So originally, quick lang to please. Bear with me. Originally, ang pangalan or ang pronunciation ng channel is Q-Cotman. That actually originated kasi yun ang tawagan namin ni Commander Q. And nung nagbuntis siya actually, siyempre nilalambing-lambing, binibiro-biro. So, Q. Pag hindi siya sumasagot, naiinis siya sa akin kasi buntes, nilalaro ko. Q-hot. And yes, yung meaning ng Q-hot is yung sa Bisaya, sa Ilonggo na, yeah, the bottom part. Guess yun ako saan nag-origin. And then, ginamit ko yung Cotman na yan, na name, na handle, nung nagsulat naman ako as a writer, online writer, sa Binyan. Tapat ng LTO yun. Yan ang tatandaan ko, yes. So, mga 1 year din yata ako doon. Hindi ko nagkahamali. And doon ko natutunan na pwede palang kumita online. May internet shop ako noon pero nagtatrabaho ako as a writer. Yes, meron akong business dati. 2 times ako nagkaroon ng internet shop kasi both nalugi. And at that time, para ma-sustain ko yung kinikita ko is kailangan kong magtrabaho and then napabantayan ko na lang yung aking internet shop. Siyempre, meron akong skills. I'm a technician, computer, laptop, tapos smartphone din. Siyempre, tumanda na ako, hindi na ako makakita na maayos. Malabo na po mata ko. But going 50, of course. So, dun po nag-start yung pangalan ng channel. And alam nyo ba? Siyempre, hindi, malamang. Pero may nakaalam na nito. Nasagot ko na to kasi sa comment section before. Kaya ginawa ko ng video kasi paulit-ulit ko lang kinukwento sa comment section. Ito na yung video. Ginawa ko yung channel na to as experiment. Katuwaan lang. Hindi seryoso. First video ko actually is a travel vlog. Then, bumili ako ng mumurahing 300 to 500 pesos na action camera. Siyempre, ang labo nun. Pero siyempre, first action camera ko nun. Ang gamit ko lang kasi dati is either cellphone or yung Digicam. Usuhan ng Digicam ba nun. And, siyempre,
being a techie person. Dun sa video, may konting ako ng specs, sinasabi ko yung specs ng camera, pero nagta-travel vlog ako with friends. So, dun pala medyo may nagugustuhan ko yung pag-vlog, hindi dahil gusto kong kumita, wala pa yun yung utak ko dun eh. Pero yes, napunta rin dun ang utak ko, gusto kong kumita, of course, yun naman talaga eh. Real talk. Pero at the start, that was just an experiment and I was not expecting na mamomonetize yung channel. Sino ba naman makakapaisip nun? Then, second video, about GCash, Gcredit. Di pa kasikatan ng Gcredit nun. Finiture ko siya kasi nagulat ako, eligible yung account ko for Gcredit. So, vinlog ko siya. Actually, andito pa rin sa channel na yun. Pag binalikan nyo, siya na ngayon ang first video. Tinanggal ko na yung travel vlog na video kasi ang pangit talaga ng kuha nung action camera na yun and wala kayong maintindihan and even sa audio, ang pangit. So, tinanggal ko yun. So, ang first video na ng channel na to is about GCash and Gcredit. Yun. And then, may, of course, binavlog ko ibang bagay and then papunta sa And then, one day, sabi ko, about naman sa trabaho ko na lang kaya. Tungkol sa trabaho ko na lang iba-vlog ko. And then, there goes yung kauna-unang video na nag-click for some reason, nag 1 million agad for 1 month or 2, yung about sa battery tips. And doon pinanganak yung talagang Kotman. And at that time, gusto ko siyang palitan. Rain Manguera na actually agad dapat. Kaso, naisip ko, natakot ako na kapag pinalitan ko, baka hinanap ako ng tao, hindi rin nila mahanap. So, long time coming na rin naman na pagpapalit ng pangalan na to. So, yeah, tama po yung hinala nyo na ang pronunciation ng Kotman is, tinanggal ko lang yung Q kasi nagiging issue siya sa iba na bastos daw. Bawal din kay YouTube. So, ayokong magkaroon ng issue, na-warningan na ako. So, that's why yung basa ko na lang siya is Kotman. And now, just para para matahimik na natin lahat. And I know, baka mahirapan din kayo hanapin yung channel is Rain Manguera. But don't worry, isa-search nyo yung channel, QKOTMAN pa rin naman ang handle ko. Parang hashtag, gano'n, or pag itatag nyo ako, QKOTMAN pa rin naman ang kailangan gawin. So, pag sinearch nyo ako, yung pa rin lalabas. Rain Manguera na nga lang nakapangalan. Of course, again, not my real name. Nickname ko lang po yun. Pero yung Manguera to, ang apelido ko po yun. Yeah. Now, balik tayo sa tanong. Bakit ko pinalitan? So, yun na po yung sagot actually. Kaya ko pinalitan is para matanggal lang yung notion na medyo bastos. Kasi iba nababastosan. To be honest, totoo naman. May mga masisera na Pinoy, maliit na bagay, pinapalaki. And yun. So, tanggalin na lang natin yung issue na yun. Gusto ko rin naman talagang palitan na matagal na. 6 years na actually. This year, 6 years na po ang channel. January actually, 6 years. Kasi January 2019 ako nag-start. Finally, I decided na Rain Manguera. So, kung mahirapan na kayong hanapin, I'm sorry, pero yun na yun mula ngayon. And don't worry, this is still Kotman channel. Like I said, handle is still Kotman. Rain Manguera lang yung pinalitan. Actually, pinaggayahan ako si MKBHD. If you check MKBHD rin po ang handle niya. At MKBHD. Pero ang nakalagay na pangalan ng channel is Marquez Brownlee. So, dun lumakas ang loob ko na gawin ko na lang din to. Diba? But anyway, let's do this. Next, pasensya na kung mahaba. I warned you, boring to at malamang walang kwenta yung ibang sasagot ko rito. Galing kay Boss Polo Esports 1331. Idol, gaano ba ka-importante para sa iyo ang operating system mo? Anong brand ang sa tingin mo ay pinakamagandang gamitin bukod sa iOS? So, like I said, excluded si iOS and i-assume ko na lang, kung mali ako, sorry, pero i-assume ko na lang at tinutukoy niya lang dito na operating system is for smartphone and Android malamang. Kung mali ako, my bad. But assume ko na lang kasi kung ang tanong niya is pangkalahatan, pang PC, laptop, syempre paborito kong operating system is Windows. Although buggy at nakakainis. Pag usapang Windows kasi talagang gamay na gamay ko yan mula registry, tweaking, so on and so forth. Diyan talaga ako nabuhay ever since. But again, assuming smartphone na tutukoy niya rito in Android. So, ang pinaka-favorite ko actually ngayon real talk to, and nakikita nyo naman na siguro, is, nabanggit ka to, pinakamalinis na operating system, walang ads, unless kung mag-install ka ng apps na puro ads, labas na si Nothing Phone. But this is my favorite OS, itong Nothing OS. Walang ads, simple lang, basic, makunat ang battery, malakas ang signal, very good, seamless, may cute na design, although useless yung design most of the time, pero cute yung design, like I said. But operating system wise, this is the cleanest and probably not the most heavy na operating system na makukuha nyo sa isang smartphone.
Kung gusto niyo simplicity, malapit sa feeling ng iOS, ito yon. Although malayo yung kanyang mga icons, so on and so forth, malayo sa pagiging iOS. Pero yung simplicity kasi, iOS. So this is one of my daily driver. So this is not really now my main driver, but one of my daily driver. Lagi pa rin ito nasa bulsa ko, pero hindi na dito lagi nakatutok ang mata ko. This one, ginagamit ko siya as Google Maps, as pangsalo pag lobat na yung main driver ko. And what else? Pang-test ng mga apps and games. So basically, second daily driver ko. Pero again, laging nasa bulsa ko pa rin to. Laging hawak ko pa rin to. Ang main driver ko ngayon is itong Samsung. Unang-una kasi ito ngayon ang mas maganda syempre ang camera ng Samsung versus Nothing Phone OS. I'm not saying na basura to, but maganda rin ang camera nito, but Samsung, mas maganda talaga ang camera. And this one is actually Samsung Z Fold 4. This is from, actually nabili ko to kay Sir Hardware Voyage. Thank you kay Sir Hardware Voyage sa discount. Malaki po magbigay ng discount si Sir Hardware Voyage. Shout out po, boss. Anyway, ito muna ang favorite ko. Actually ginagamit ko siya kasi i-review ko siya. Pero turns out, hindi na ito ang ibibigay ko. Actually, binili ko dapat ito pang regalo. Hindi na ito ang ibinigay kong pang regalo. Naregaluhan ko na yung Poco X7 ang iniregalo ko. This will remain sa akin and gusto ko siya. Sa akin na to. Magiging main driver ko to. So, dalawa na main driver ko, dalawa na nasa bulsa ko. And si iPhone, tuluyan ang tatanggalin ko muna sa bulsa ko at magpapahinga na muna siya doon. Pag kailangan na lang siya ulit or pag na-miss ko, saka ko siya gagamitin. Which is, I don't know kung kailan. So, those are the two main pinakamaganda or recommended ko na mga operating system. My number one, of course, Nothing OS, and then the second one is the One UI. Of course, wala ring ads dito. I believe yung mga One UI na entry-level budget smartphone, mayroong mga ads. Yeah, kasi yung sa kapatid ng friend ko, which is Samsung A10 yata yun, A10s, something like that. Ako nag-setup nun, may ads for some reason. Yeah, chologs. But this one, sa mga flagship nila, walang ads. So, I like it. And of course, gusto ko rin yung color science ng Samsung. So, that's it. Number 1, Nothing OS. Number 2, One UI. Yun po ang pinakamagandang gamitin ng mga operating system para sa akin. So, this one is my preference. I'm not saying these are the best. Again, don't get me wrong. At saka huwag niyong tanggalin sa out of context yung sinabi ko. These are my favorite lang na gamitin kung gusto ko lang seamless, simplicity, at hindi mabigat na OS. My preference. I'm not saying these are the best overall. Kasi malamang kung magiging mabusisi talaga, hindi. Possible pasok yung Nothing OS, but the Samsung UI, medyo ang dami kong problem dito at kinaiinisan. But again, my preference is not the best. Okay, overall. So yun po ang sagot ko. Dalawa lang, no? Yes. Hindi ko masyadong type yung iba. May mga issues ako, especially sa ads. But anyway, yun na po yun. Okay? Next, tatanong. Galing kay Boss Takultol. Masama po bang mag-overcharge ang HP laptop? Ito, gusto ko na sagutin ito ng diretso, no? Wala na pong overcharge sa charging ng lithium batteries or any devices ngayon, especially kung quality and original products ang gamit nyo. Siyempre, hindi natin isasama sa statement ko yung mga fake, kasi siyempre fake yun, hindi yun dumaan sa quality check, hindi yun dumaan sa tamang proseso, hindi natin alam kung gaano ka pangit ang pagkakagawa nila or pagkaka-assemble mga fake na yun. So hindi kasama yun dito. So fake charger, fake wire, fake cable, fake power bank, fake laptop, or kung ano man yung fake na yan. Hindi yun po kasama sa sinasabi ko na hindi na po uso or matagal nang hindi na or nawala na ang overcharging sa mga devices. Malinaw? Gadget mo, laptop mo, smartphone mo, wala na po, hindi na po nag-i-exist ang overcharging. As soon as it hits 100%, stop na yung charging. Period. Walang overcharging. Stop asking about, na-overcharge ba ang Samsung ko? Na-overcharge ba ang Infinix ko? Na-overcharge ba ang Itel ko? Wala na pong overcharging. Matagal na. Dekada na. Magagaling na po ang mga chip. Sa mga charger, mayroon na siyang smart chip doon na kayang i-regulate yung labas-pasok ng ng kuryente. Same with the smartphones, meron pong smart chip dyan na magre-regulate din yung tamang pasok ng voltage, wattage, and amps, so on and so forth. Okay? So, stop asking about overcharging. Matagal na yan, lumang word na po yan at hindi na po yan applicable sa mga gadgets and devices sa panahon ng 2025. Malinaw po, no?
Yan, ang doon lang. So, yun na po yung tatlong questions. I hope kahit paano may informative doon sa sinabi ko. Kahit parang... Anyway, still, feel good lang po tayo rito. Sasagutin lang natin ng maayos yung mga tanong nyo. Siguro may konting joke, pero most of the time, seryoso naman tayo rito. And as you can see, diba, boring na nga eh. So, yun. This is Ask Cotman. Kung nagustuhan nyo yung ganitong style, marami pa po tayong parating na mga ganitong videos, mga questions yun na iniwan. Kung may tatanong ka, boss, about tech, smartphones, even laptop, sama mo na laptop, PC. Pero preferably smartphone na lang para mas marami makarelate. Iwan nyo yung mga tanong nyo sa comment section, and pag okay, sige, sagutin natin yan sa susunod na video. Please consider subscribing, liking, sharing. This is Rain Manguera, Cotman YT channel pa rin po ito. I'll talk to you again soon.